The Philippines Marawi invasion when they fight Islamic militants for months. This is the full documentary. A lot of people linked this over and also said right before the documentary, you should see at least one clip of a moment where a Filipino soldier just doesn't even care that there's bullets flying by him to bring a cup of coffee to his friend. Let's look at that. This is the real badass in the Philippines. His captain wants coffee in the middle of the battlefield. Wait, his captain was like, go get me a cup of coffee. How about that? Running through bullets. You can hear the bullets right here. Oh my goodness. He didn't even drop it. He didn't even spill it. And look at his reaction. He's like, oh, you're finally here. Maraming salamat po. Wait. Why are they playing Brazilian? Yo. Not my Brazilian music. So bing so. Boom, cha, cha. Like, nah, bro. You can't do that. Look at bro's. Just sipping it. Yo. Yeah, this is just badass. Yo, Filipino soldiers unmatched, bro. Especially when it comes to this. But let's get to that documentary now. Oh, man. Oh, my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh. Bro, I have chills right now. Never shall be conquered. Look at Marawi, bro. Every day, most of the Maranaos pray that it is just a bad dream. Of course. That one day we will wake up sa mga bahay na kami na itong nangyari lang pala is just a nightmare. Pero hindi. This is our reality now. Homes, bro. Childhoods were all around there, but now look at it. Riddled with bullet holes. That's horrifying. Parang umiiyak ang langit sa itsura ngayon ng Marawi. Ito dapat ang natatanging lungsod sa mundo na tinawag na Islamic City. Tahanan ng mga Maranao sa hilagang bahagi ng Mindanao. Pero matatawag pa bang lungsod ang isang lugar kung saan dapa na ang mga gusali, lumikas na ang higit 200,000 taong nakatira, kung saan ang mga bahay ay taguan na lamang ngayon ng kalaban o kakampi. Saan tayo, sir? Dito. Nasa may pinto. May ano ba dito? Ay, yung position ng sniper natin. Even just climbing up those steps, you could very well slip. And I know it's not that serious, but I mean, like, all of the little nuances matter too. Medyo malakas yung ulan. Malabo yung visibility. Yeah, it's hard. Pero hindi tumitigil yung mga kalabang sniper. Kaya yung ating tropa dito, tuloy-tuloy lang din yung pakikipagbakbakan. Hindi na uubusan ng bala ang kalaban ng mga tropa. May home court advantage pa kumbaga ang kabilang koponan. Yeah, because they have all the setup, Pati ang right? lagay ng panahon, minsan, ayaw pang makisama. Ang hirap isiping mga miyembro ng isang pamilya na taga rito rin ang nagsimula ng gulong ito. Ang mga Maute. Omar Kaya Maute is kaklase namin siya from first year to fourth year. Sa pagkakakilala ko kay Omar, he's just like any other normal Maranao high school student. He goes to school from Sunday to Thursday and goes to madrasa.
Oh, wait, why did it get muted? This is normal to us because our parents wanted us to learn Arabic. I'm guessing this got muted due to copyright. That happens. Just like any other student, he likes soccer. It's the sport of our school, so he's also into it. No. Omar Maut and his friends, Maute and his friends used to hang out at this restaurant in Ligan, just less than an hour away from Marawi. It's one of the places where Omar's friends last saw him during our batch's 15th anniversary. We went here because we love their durian shake. Oh, actually, we're sitting on the same spot. Oh, then we had a picture with Omar. That's him there. Kita ng malayo ang mararating ng batang si Omar. Magaling sa math. Siya yung tipong estudyante na pagkatabi mo siya sa geometry or sa trigonometry at nakita niyang hindi ka makasagot, isi-share pa niya yung sagot niya. He was among our classmates that joined the cadet officer leadership training. Talagang doon namin nakita yung Omar na, the other side of Omar na funny, caring siya, very respectful sa teachers niya. All throughout our high school days, kahit natanungin niyo yung mga high school teacher namin, you will not hear anything na negative about Omar. Bait siya, yes. Kasi hindi ka man maging CAT officer kung mayroon kang bad records. Filipino teacher ni Omar si Gracia nung high school at wala siyang maalalang pahiwatig na ganito ang kahihinatnan ng dati niyang estudyante. Pero malaman ko na si Omar, kaya Mauti, doon ko na, siya pala, andre may sa akin noon. Bakit ganun siya? That's his high school picture. Ganoon din si Amer. Kahit nung nakapag-aral na si Omar sa Egypt, maayos pa rin nilang nakakausap at tumutulong pa nga sa pagplano ng reunion. Nung una siyang bumalik from Egypt na naging alim siya, normal yun, Omar, the Omar that I know. There was no signs. Then nung 2013, there was a slight... Wait. What do you mean signs? Oh, like he became one of the militants? Say you swear. No way. Change of the tone of his No. discussion, but pwede mong ignore eh. Parang hindi siya medyo na, uy, Omar, ikaw ba yan? I'm gonna start talking like that. Wait. Medyo na, uy, Omar, ikaw ba yan? Uy, Omar, ibaw ko ba yan? Right? I'm sorry. Okay. Let me stop. Uy, Nakilala ni na Omar, Amer at Kuba, Gracia ang bagong Omar Forgot it. kasabay na ng buong bansa. Oh my. Nang umatake na sila sa bayan ng Butig at Oh nagtaas my ng bandila gosh. ng ISIS. Everybody was, is that Omar? Everybody was asking each other na, is that Omar? The Omar that we know? Nung makita ko sa video, yung ko, hala, ano na ba to? Hindi, manglayo-layo niya sa mukha niya nung mag-graduate siya ng dansalan. Si Omar Kayam, ang dating CAT officer, ang batang magaling sa math, ang dati nilang kalaro ng soccer. Wala na. Nagbago na si Omar. Tuluyan ng pinutol ni Omar Maute ang lahat ng ugnayan niya sa dati niyang buhay. I cannot believe it. Oh my gosh. Isa sa mga gusaling unang nilusob ng Maute Group, ang Dansalan College, kung saan nag-aral si Omar. Nung Dude. first day na nasunog ang DC, I wasn't able to stop my feelings. Napaupo na lang ako and napaiyak. Of Yun course. yung pinakamasakit. Yung I don't understand na ganyan yung pananaw mo sa buhay. I don't understand bakit ito ang ginawa nyo. Mas grabing hindi ko maintindihan bakit kailangan mong sunugin. That's so sad. And what's even sadder is like he is such a nice, even the way that he's speaking, he seems such like a lighthearted, very sweet teacher and person. And you can see even him trying to grasp the concept even now. Like, I just don't get it. I don't understand how his life shaped that way. And that's the scary part too. Sometimes people will shock you. Things that happen in their life, they just completely
drastically change from either one traumatic event or maybe not even traumatic event. Maybe the people that led him down that path made him believe, especially at an age where his brain was still susceptible like a sponge, just taking in the wrong information. Bakit kailangan mong sunugin ang paaralan na naghubog sa'yo? Why our alma mater? Pumasok ka sa'yo doon! Pumasok ka sa'yo! Look at this. Sunod! Sunod! Sige! They could tell something's off. This is even entering a building like that. These videos were taken by a soldier fighting on the front lines. May ginamot dito ah. Yeah, someone was treated there. Ano mo nga, tadyakan mo itong pintuan at securityhan ko. Tadyakan mo itong pintuan. Yung pintuan. He cannot be named. But he agreed to capture scenes inside the war zone. And this is obviously on his chest, right? Or on his helmet. Probably on his helmet. Tama sila. Bro, this shit makes me want to cry, man. No one saw it coming. Walang nakapasok ng Marawi na walang safe conduct pass. Kumbaga, dapat otorisado kang pumasok bago ka nila palusutin. Ganun ka higpit ngayon na makapasok lang doon sa city. At maraming mga ganitong klaseng mga checkpoint na kailangan mong magpakita, magpakilala. Sir, good morning. Good morning, sir. And it's still so nice. I love the Philippines. I'm going to say it again. I love the Philippines. And I know, obviously, like I say it a lot, but I need you guys to know, obviously, like I plan to live there. And I've been there, loved every minute of it. But I will say, like, even that little moment, I know I'm overthinking it, but it's just how nice they are, even in a moment like this of despair. And even that first little short I showed you guys of bringing the coffee, like these things, they're like crazy in a good way. They take this idea of life and form it in a completely different way. Like, let's just be good to each other, but when it's time, we can focus up with each other and be strong. But I'm still not going to let that affect me being kind. And you can see that. Thank you po. See, like, Sir, thank you. Thank you po. Sirado ko na lang po, ma'am. they're just sweet. Sa pagtutok ko sa mga Maute, bago pa pumutok ang gera sa Marawi, ilang beses kong dinaanan ang mga kalsadang ito. Yeah. Nakakapanibago, lalo na kung alam mo ang itsura nito dati. No. Parang tumigil na ang buhay dito mula pa noong May 23, ang unang araw ng pag-atake ng Maute Group. Nasa enrollment noon si Gracia nang marinig niya ang putukan sa Dansalan College. Akala namin rido lang. Bang normal na putukan. Kasi parang nasanay na rin kami sa mga normal na putukan. Oh my. Then, hindi pa rin nahinto yung putukan. Mas lalong lumala. Kaya nga tanong, ano ba ngayon? Then may mga parents na, ma'am, mayroong mga ISIS na nandoon. Di, pag sabing ISIS, Yeah. nataranta na rin kami. Yeah, Pero anyone ba, would, Gira, yeah. Ito na ba ang katapusan? Ang alam ko na mga Christians talaga ang What? pupugutan ng ulo. Kasabay ng malawakang pag-atake, nagsimula na rin kumuha ng mga bihag ang Maute Group. Kasama sa mga dinakip ang mga guro ng Dansalan. Dami-dami kasing picture na sa bahay. Wala na sa... Tumakas No. na si Gracia at kasama ng asawa niyang si Loloy. Nagmadali silang umuwi para kunin ang anak nilang si Brian. Tumakbo sila sa bahay ng boss ng asawa niyang si Loloy.
Kung totoo man na mga Kristiyano ang hinahanap ng mga Maute, Come on, malaki ang dude. tsansang makalabas silang ligtas ng Marawi, lalo't Muslim ang kanyang amo. Yung kay Brian lang. Pero humingi ng saklolo sa kanila ang mga kapwa guro ni Gracia sa Dansalan College. Sinabi na Kuya Luloy, huwag mo kaming iwan. Sinabi ko sa kanila, hindi ko kayo iiwan. Kung mamatay man kayo, mamatay tayo lahat. 38 tao ang nagtago sa bahay ng boss ni Loloy. Kabilang narito ang mga bata at 2 buwang gulang na sanggol. Naisip nilang palipasin ang gulo sa basement ng bahay. Pero hindi tumigil ang putukan. Mula noon, napasama na ang grupo sa libo-libong taga-Marawi na Oh naipit sa my gitna ng Lord. bakbakan. Walang kasiguruhan kung kailan makakalabas. Sa araw din na iyon, paalis ng Marawi si Mayor Mahul Usman Gandamra nang mabalitaang may mga grupo ng lalaking armado ang nagkalat sa iba't ibang bahagi ng syudad. Hindi na nakaalis si Mayor Gandamra at ilang tauhan sa City Hall. So, dito, talagang pinagbabalik kami dito. Oh, Ito. Ito po. Yan, yung mga tama. Kasi nandyan eh. So, kitang-kita. Talaga nag-a-attempt sila. But of course, we deployed our men. Nandun yung sila. Ang ginagawa namin, wala nang ilaw eh. Sir, dito na tayo. Yes. yeah, you can get hit, bro. Ganun po ang aming kwan. It's still going on. Nung unang pag-atake ng Maute Group dito sa Marawi City, yung mga City Hall employees, saka yung mga nakatira malapit dito. Sorry. Uy! Holy. Hello ba na tayo? Bumagsak sa kamay ko eh. Ilang minuto pa lang nakaalis si Mayor Gandamra nang isang bala ang tumama sa City Hall. Yeah, there's Nag-ano lang probably kami a dito sa may sniper. City Hall, biglang may mga lumilipad pa rin na likaw na bala dito. Oh, Butik that. na tamaan yung cameraman namin si Noni. Oh yeah, that's the thing too. Hanggang ngayon kahit secured na tong City Hall, It could accidentally hit you, even from far away. It could just hit you accidentally because it could go through these trees, whiz by. Even your own soldiers could accidentally hit you. You're in a battle zone right now, so any of that could happen. hindi pa rin talaga ligtas. Yeah, of course not. Kaya Yeah. naman marami pa rin nagbabantay talagang militar dito. Naitaas na noon sa iba't ibang bahagi ng Marawi ang mga itim na bandila ng ISIS. Yan ang sitwasyong pinasok ni na First Lieutenant Geraldo Alvarez nang atasan silang tumulong sa mga tropang napapalaban na. Yun ma'am yung time na kinuha nila yung hospital, may mga pinatakas silang bilanggo. Tapos yun din yung time na nag-assault sila ng mga detachment, military, mga police precincts. Yun din yung time na nakuhanan din ng Simba yung PNP. Pumasok sina Alvarez sa barangay Mapandi na inakala nilang pinakaligtas na daan. Nung nakarating na ako dun sa Mapandi Bridge, medyo kakaiba na talaga ma'am yung situation doon. 2 sasakyan ang nakaharang sa tulay. Ang hindi alam ni Alvarez noon, may tangke ng LPG sa ilalim ng mga kotse. Yeah. Nakakabit ito sa sasakyan para gawin itong car bomb. Oh my. Sabi ko patay. Ang assessment ko ma'am, ang nag-set sila ng He noticed, though. ambush site. May nakita ako ma'am na nakaharang na truck. Ang nangyari ma'am, pumutok. Sabi sir, kalaban na to, kalaban. Oo, sige. Continue firing. Yung paatras ako na ma'am na ganyan, yun na. Merong sumabog ma'am na sa sasakyan ko ma'am na naalog kami din lahat. Akala ko ay ED kasi umangat ako ma'am umangat na alog. Nung pala ma'am, RPG. Ipit na sina Alvarez at hindi na makaalis Oh habang my. unti-unti nang ginagapang ng kalaban. Pagtingin ko ma'am, dismount, lumabas na yung mga usok. Doon ko nakita ma'am yung itsura ng mga tropa ko. Sir, may tama ako. Ganun yung mga sinisigaw nila, may tama ako. Isa, sinandal ko. Pag sandal ko ma'am, himiwalay ma'am yung bewang niya, si Private Forlas. Kumbaga, halos sinulo niya ma'am yung putok doon ma'am sa loob eh.
Yung isa, akala ko, paa ni Private Porlas, paa pala ng isang kasama ko pa. Putol ma'am dito sa legs. Oh Sa my Private gosh! Cabonita ma'am, putol yung paa niya. The rest ma'am ng nakasakay doon ma'am, ang dinadaing nila ma'am mata. Mga tinamaan ma'am ng fragment sa mata. Sabi ko, yung mga may tama sa mata ma'am, tsaka may tama sa hita, sabi ko kailangan niyo pa rin lumabas. Kasi hindi natin alam kung kakampi itong nasa kabila. You are strong, man. That is... Nung magsimula ng magkagulo sa buong Marawi, gulat ang lahat na di nila maintindihan paano nakapwesto ng ganun kabilis at ganun kaganda itong Mauti ISIS group. Bakit ang dami nila biglang mga baril? Bakit kahit saan sumuot yung mga sundalo, nandun sila nakaabang para barilin sila at subukan silang patayin. Luminaw ang lahat nung lumitaw na, nung nadiskubre na ng Armed Forces ang video na ito. Yan sila pala doon. Every baril po, apat na mapatay mo. Makikita dito ang lahat ng pinuno ng Mauti ISIS group na nagpaplano. Nandyan si Abdullah Maute, si Omar Maute, yung kapatid nilang si Madi Maute, at ang emir nila, si Isnilon Hapilon. Ilan ang tangki dito? Berikit dito. Berikit dia. Hindi natin alam. Minimum apat. Dalawa, sabi natin dalawa. Palit. Itong lahat ng napag-usapan nila, nakita natin na nangyari dito sa Marawi Siege. Sinadya nilang lahat ito. Kasama ito sa plano nila na maghasik ng lagim dito sa Marawi. Pwede yung mag-jilbre. Pwede yung mag-ganima. Pwede yung magpo sa mga paralan. Pwede yung mag-ustin. Oh dear. Oh dear. Dito ang daan. This is where training takes over. It has to. You have to be so calm. This is what I mean by training takes over. You would be in this moment freaking out. Where are they coming from? Where are the bullets coming from? But for the soldiers, they're like, we have to stay calm. You have to move here. Hey, go here. Yeah, see, coming from all directions, they don't know who will be hit next. But they stay focused. Yung kalaban sa ground floor. Oh my gosh. But they're children. Sa dami ng nakapalibot na puwersa ng Maute Group, hindi makalusot ang mga tropang sasaklolo sana kina First Lieutenant Alvarez. Wala na silang pwedeng asahan kundi ang isa't isa. Sabi ko, hold the line. Hold the line tayo. Sige lang, bantayan nyo lang yung sector nyo. Yung mga iba ma'am, hindi makaputok kasi yung mata nila hindi makatingin. Kaya ang ginawa ko ma'am, ako muna yung nagsipat ng baril nila. Tapos huwag nilang gagalawin yun, kakalabitin na lang nila. Si Sergeant Mayo, akala ko walang tama. Nung bababa na siya, sir, di ako makababa. Ang ginawa na lang niya, nilaglag na lang niya yung sarili niya sa tangke. Nung nilaglag niya yung sarili niya sa tangke, yun, para makakomply siya dun sa instructions ko, gumapang siya dun sa may malapit na kanal. Eh, narinig ako ni Private Cabonita. Bro. Dude, him breaking up there, bro, that just broke me. He thought he wasn't hit, but then he just couldn't get off, and he just... Ako makababa, ang ginawa na lang niya, nilaglag na lang niya yung sarili niya sa tangke. Nung nilaglag niya yung sarili niya sa tangke, yun, para makakomply siya dun sa instructions ko, gumapang siya dun sa may malapit na kanal. Eh, narinig ako ni Private Cabonita, yung may putol yung paa. Sabi niya, sir, saan yung baril ko? Saan ang sektor ko? Sabi niya lang ganun. Sabi ko,
Hindi ka lang, intindihin mo lang muna yung sugat mo, kami na yung bahala dito. Hanggang sa pinagbigyan ko na lang siya umaga na o sige yan, dyan ka sa bintana na yan, ganoon mo lang yung baril mo. So hanggang sa dumating na yung liwanag, nakita ko ma'am yung picture ng buong tropa ko. Sabi ko, naku, alanganin kami dito. Titingnan mo yung nangyayari ngayon sa Marawi, Oh, parang bro. ang hirap isipin kung anong klaseng tao ba yung kayang gumawa ng mga Bro, that broke my ginagawa heart. ngayon doon sa gitna ng gera. Completely broke my heart. Meron tayong makausap ngayon na susubukang ipaintindi sa atin kahit papano Ooh. ano yung lumalaro sa loob ng isip nila kapag nakikipaglaban sila sa ganitong paraan. Pero kailangan natin itago yung mukha niya. Itago kung nasaan siya. Kasi minor de edad pa yung bata. Oh. Trabaho ko sa kon farmer ba? Tinutulungan ko yung kapatid ng nanay ko. Tapos doon, nag-transfer kami dito sa Kuan Marawi. Diyan sa Mapandi. Transfer kami doon. Doon nagkakilala yung mama ko at saka si engineer. Sino engineer? Yung kay Mora. Si Kayamora Maute, ang ama ng Maute Brothers. Isa siya sa tinuturing na utak sa likod ng Maute Group na pinatatakbo ng kanyang mga anak. Sabi yung si engineer, kung gusto makapag-aral yung anak mo sa Quran, ibigay mo muna sa akin, akong bahala sa kanyang mag-alaga. Nagpayag na yung mama ko. Siyempre wala akong pinag-aaralan. Nagpayag din. Anong binilin sa'yo ng nanay mo bago ka umalis? Binigyan na ng pera. Sabi niya sa akin, magpakabait ka dun sa kanila. Dahil siya malayo ka sa akin, hindi kita mahalagaan. Mga 10 years old pa akong nakapasok doon. First time kami doon magpasok, barangay sa Darul Iman. Doon kami nadala sa first time kami mag-training, Darul Iman. At pangkunin nila doon ng mga kuan, purong bata, puro Oh, hindi that's how they take nakapag-aral. advantage. Sino yung mga taong nakita mo nandun? Si Omar. Mga 3 buwan, dumating na si Abdullah. Galing sa yung ibang bangsa. Si Farhana. Wala, ma'am. Minsan magpunta doon, magdalang mga pagkain. Siyang maggasto doon sa mga anak niya. Kung ang nanay na si Farhana Maute ang sinasabing tagalikom ng pondo para sa Maute Group Bro. at ang koneksyon sa mga foreign jihadist. Ang mga anak naman niyang sina Omar at Abdullah ang personal na nagdidisiplina sa mga batang recruit. Umaga, mag-aral kami ng Quran. Hapon, mag-aral ng mga simbol ng armas, maglinis ng armas, magsimba. Sinong nagtuturo ng Quran? Si Umar. Stricto si Umar. Palo ka niya. Kahit hindi ka makamuray sa Quran, pinapalo ka niya, may parusa ka sa kanya. Sinong nagtuturo nung paano mag-assemble, gumamit? Yung kapatid ni Umar, pangalan niya si Hamza. Yan ang nagtuturo sa amin. Patunay ang mga na-recover na videong ito sa mga kwento ni Abdul. Sinasanay ng Maute Group ang mga Oh bata my sa mga gosh. tagong bahagi ng Lanao del Sur, kadalasan sa butig. Opo, nandyan ako. Nandoon din si Abdul sa ibang footage na napanood niya. Nandyan ako lang. Binabaril yung malapit sa tainga niya. Grabe sa... Oo, bungo kami talaga dyan, ma'am. It's like to adapt them to the noise and used to Pero ang fighting. mas nakakapanindig balahibo ang mga mensaheng nakasulat sa blackboard na pinapabasa sa mga batang recruit. Anong sinasabi niya? What? Patayin niyo sila mga Christian. Dapat walang nakatayo ng Christian sa buong mundo. Yan ang gusto mangyayari ng ISIS. Gusto mo rin na makapatay ng Christian? Oo. Tsaka gusto ko din mamatay. Kung mamatay kami, regalo sa amin yung Allah daw. Yung sinabi niya. Yeah, no, bro. That's the kind of scary stuff too, is when they get you very young and they get you to believe this, then the horrifying problem is they're taking advantage of kids or a situation like that. And then kind of like how gangs work, right? How gangs even formed. It's a lot of people who have a lot of internal issues with their family.
and they feel left out, so they want to find a family of their own. So then gangs become the family. They take advantage of that idea, and hey, you have to fight for this, or to even get in a gang. Sometimes, let's say in the U.S., like you have to straight up beat up the guy before he joins. Like all of them have to just beat the hell out of that dude, and then he can join in. Like thinking about the thought process, it will never make sense. But the only thing that you can kind of make sense of is not even make sense of, I should say, more so see their strategy to get people in is just take advantage of whatever situation and try to mold them to a specific way that you'd like by taking them at a young age or in a circumstance where they're easily taken advantage of. You know what I mean? So it's horrifying to see. Bro. Noong Pebrero 2016, inutusan umano ni Omar Maute si Abdul at ang ibang kabataan na salakayin ang detachment ng 51st Infantry Battalion sa poblasyon ng Butig. Ayon kay Abdul, silang mga kabataan ang mga unang lumusob sa mga sundalo. Nandun na kami oh. Kayo ito? Opo ma'am, pero hindi namin napansin itong duha. Akala namin ma'am, sibilyan. Kasi kung alam namin ng pulis, barilin namin yan. Ito yung detachment na inatake noon ng mga bata noong February 2016 at nung tumulong na, nag-reinforce na yung ibang mga miyembro na mas matatanda, yung mga trainer nila. Naging ganap na gera na sa Butig yung nangyari at doon na natin nakilala yung tinatawag na Maute Group. Ang mga kasamahan noon ni Abdul at marami pang bagong batang recruit ang nakaharap ni Alvarez sa Marawi. Merong parating. Kaso sir, mga bata. Ha? Bata? Sabi ko, pero may baril. Si sir, may baril. Paano to sir? Palapit na sa'yo, ano pang gagawin mo? Sabi ko ganun. So, sir, tirahin ko na talaga to. So, bata yung una namin na kasi sila yung yung malalakas ang loob talaga na parang hindi na tatamaan ng bala piling nila. Impact na kasi doon sa tao. Hindi lang sa war zone ang laban, kundi maging sa pananaw ng mga tao. Halos lahat ng Maranao na tatanungin, gaya ng assemblyman na si Zia Alonto Adjong, ang magsasabi na hindi Islam ang ginagawa ng mga Maute, kundi terorismo. Does not and it will never represent us. Unang-una, number one, kami yung naging biktima. They don't represent the cause of the Muslim Filipinos. What they represent is something alien to us. Yeah. We do not identify ourselves with this ideology. We do not declare our allegiance to this group. Yeah, it's not all Muslims. That's another problem too. That's what happened, especially in the U.S. Like people started becoming very like racially towards any Muslim or whatever. It's not like that. That's like saying if a group of Brazilians attack a certain area, then all Brazilians are bad. That's not how it works. This applies to, like, say, Indians, right? When people are like, oh, that stupid thing when people are like, all Indians are stinky. It's just like, you can't apply that logic to everything. You can't put people in a group or just generalize every single person over one experience with a type of person. Like, just because these Muslims did this and attacked and then believed, like he said, it's alien to other Muslims. Like, this is unbelievable. They don't agree with this. So you can't generalize people or put them in a box. Like, I guarantee, like, as much as I love the Philippines, there's probably some bad people right in the Philippines. Maybe some people who make bad decisions or do horrible things. Same thing in like, let's say England. They don't even have weapons, but there's people who go and stab people, right? Do crazy shit like that. You're just gonna say all Londoners or stabbers. Like, what? You know what I mean? Like, when you put it like that, you can see in your head how dumb that sounds. You don't want to say that because not everyone's put in that category. You just can't do that. So he's right about what he's saying. Even religion wise, right? You can't say. I guarantee there's people who are Christian who probably believe something worse, right? But it isn't even remotely close to what the general population of Christians believe. Same with Muslims, like same with anything. You can use that with everything. Diyan o.
Suportahan nyo! Suportahan nyo! Suportahan nyo! Suportahan nyo! Dito! Ito lang mo dito! Oh my goodness, what? Diyan o! I-proceed mo din doon din! Puntahan mo doon! Dalawa! Puntahan mo dyan! Diyan! Puntahan mo dyan sa kanto! Ha? Pagdating ng simba, itakbo yung undi natin dyan! He was hit in the face. He has a thing covering his face. Oh man, bro, this is. Kaya nyo tumakbo dito! Bulyo mo pera natin! Hop! Go! Yung undit lang! Yung undit lang, undit! One monumental Yung undit lang disadvantage. sasakay! Yung undit lang! Yung undit lang sasakay! Sino yung sasakay doon sa loob? They hail from it. The heroes are falling or failing. 3 araw nang naghihintay ng reinforcement sina First Lieutenant Alvarez. Wala silang oras kumain. Halos hindi natutulog para lang masigurong walang kalabang makakalapit. Pero sumisigaw sila, ma'am, na Allahu Akbar, sumuko na kayo. Huwag nyo nang pahirapan ng sarili nyo. Follow pa ko, ma'am, ng reinforcement. Sabi ko, pinapaligiran na kami. So, yung mga bandang, ma'am, mga tanghali, ma'am, lupay-pay na, ma'am, yung gunner ko. Hanggang sa nag-radyo sa akin na, sir, paubos na yung bala ko. Sige, kuha ka ng bala doon sa kabila. Hindi na ako makabuhat, sir, sabi niya. Ang nag-volunteer, ma'am, na lumabas, Yeah, you don't sleep, you don't eat. Technical Sergeant Santos, driver ng Simba. Sobrang hina na rin pala niya. Nung isasampa niya na, ma'am, yung vehicle, tinamaan siya, ma'am, sa gilid. Hanggang sa sinabihan ako na nalagutan na ng hininga si Technical Sergeant Santos, patay na. Bandang alas 10 nung kinaumagahan nun, ma'am, si Private Cabonita, sabi niya, sir, nauuhaw ako. Pinan ko lang din ng konti, pero tapos binabasa-basa ko na yung labi niya lang, ma'am. Pero uwaw na unan hanggang sa matagal pa ba yung reinforcement? Hindi, nandyan na, malapit na. Chopper na yung gagamitin na, airlift tayo, ganun ko. Parang nag-collapse na siya ng gano'n, na inaayos lang niya yung sarili niya na hanggang sa nalugutan na siya naman ng hininga. Nalalagasan ang kanilang that's so hanay sad. sa bawat oras na lumilipas, pero wala pa rin tumitiklop. Sa araw na ito, dumating ang bagong resback. Dagdag tropa ng Marines na tutulong sa bakbakan. The Philippine Marines. Protection. Your divinity encompasses my body and soul for eternity. I bow in humble Naging toka ng Marines ang tulay na kailangang bantayan para tiyaking hindi makatawid ang kanilang mga kalaban papunta sa mga dineklara na nilang safe zones. Nakakabilib ang mga tropa ng Marines. Lulusob sila kahit walang katiyakan kung makakauwi pa. Ang ilan sa kanila pangalawang deployment na sa gitna ng gyera, tulad ni na Corporal Jose Estorion at Sergeant Randy De Colongon. Dude. Anong pakiramdam, sir, na galing kayo dito, nandito na naman kayo? Okay lang naman, sir. Kasi ganito talaga, sir, yung duty namin, sir. Gusto mo talagang bumalik na, sir? Oo, sir. Gusto talaga, sir. I really wanted to. Kabilang sina Estorion at De Colongon sa isa sa mga naging pinakamadugong bakbakan. 2 sila sa 50 sundalong sugatan, habang 13 naman ang namatay sa loob lang ng isang araw. Holy. At ngayong naghilom na ang mga sugat, hindi sila nagdalawang isip na bumalik sa laban. Bigyan tayo ng pagkakataon na sumama sa tangke ng mga Marines. Pupuntahan nila ngayon yung Mapandi Bridge. Ano na to, sir? Ano tayo sa Mapandi, sir? Mapandi Bridge, sir. Ito na, sir, yung Mapandi Bridge. Wasak na ang mga kotseng nakahambalang. Sumabog na ang abang na car bomb. Oh my goodness. Wala na ang mga bandila ng ISIS na itinirik sa lugar. Hindi na makilala ang mga bahay sa kabilang dulo. Dude.
Uy, yun. Yan na, sir. Okay na sir, may kakanan, ano? May nani hall ka na? Okay. Balik na. Puto na tayo. Puto ka na tayo, tara na. Oo, sir, wala. Binibira na tayo eh. Target tayo, sir. Target na tayo. Tawid, hanggang dito lang tayo. Hindi makatawid ng Mabandi Bridge dahil yung kabilang side, hawak pa rin ng mga kalaban. So pag mabandi pa tayo ng konti, may mga nag-aabang na raw na RPG doon sa kabilang side, yung mga RPG ng mga kalaban. You obviously got to go in with a plan, with an idea. Sa gitna ng nakabibiging ingay ng gyera, nangingibabaw ang isang tunog na nagbibigay pag-asa sa mga sundalong nakadeploy sa war zone. Music playing with it too? Pag po tayo nagpapatugtog ng ganyan, Bali po sir, yan yung military song sir. At the Really? same time, pang ano na rin po siya sir, pang boost na rin po ng moral sir ng tropa po natin sir. Usually sir, kine-play po namin sa amin po sir sa academy, kine-play po yan sir pag pauwi ka sir. Yun po yung thought po ng kanta po niya sir. So parang yung mga nasa loob, uuwi pa rin sila. Yun po yung point ng kanta. Oh, bro. Kahit nakabalik ng ligtas sa barracks, bit-bit pa rin ng tropa ang hirap ng bawat araw na sumasabak sila sa laban. Ang gusaling ito ang naging pansamantalang tahanan muna ng tropa. Dito nabibigyan sila ng pagkakataon na huminga kahit saglit mula sa digmaan. Pero kung kailan tahimik, sakalang din nanunumbalik ang alaala ng bakbakan. Sabo ko sir na nasugatan doon sa loob sir. Marami kami sir. Nakwento ni Estorion ang nangyari nang huli siyang tumapak sa war zone. Sa araw na yun sir, akala ko orang mawala na ako kasi andyan ang galaban sa harap. Tapos isa pa may pamilya ko. Bago ako kasi sir, umalis dito papunta doon. Kausap ko yung anak ko. Sabi ng anak ko na uwi daw papa. Kaya salamat talaga ako, nabuhay pa ako. Tapos pagdating pa sa baba, namatay pa yung kabat, sumasakit. Kaya gusto kong bumalik dito. Kahit masakit man, hindi ko pa sila makita. Bro, May pagganti ko lang yung kabats ko. Napakasakit talaga sir. Babalik ako sa loob. Babawi ako. Hirap magserbisyo sa bayan. Pero yun ang pangarap ko. Ayaw kong mawala yun. Come on, bro. Kaya siguro hindi pa ako nawala. Dahil baka may mission pa akong dapat gawin. Yeah. Pagsapit ng gabi, Oh. kanya-kanyang pwesto ang mga tropa. Bro, that got me crying. Sa gusaling ginawa na nilang barracks. My goodness. Pakiusap ng militar na huwag magpailaw sa barracks. Madaling makita kasi ng maute ang pwesto sa lalim ng gabi. Walang TV, kaya cellphone ang pampalipas oras. Parang squatter style. Si De Colongon, pinakita sa amin ang Bibliyang pinanggagalingan ng lakas ng loob tuwing sasabak sa gyera. Mainit sir yung pakiramdam ko sir. Pag wala sa katawan ko to sir. Pag ako sir naglalakad sir. Saan mo nalalagay yan, sir? Dito sir. Saan para ito? Nabasa na to sir. Kahit basa to sir, grabe ng alaga ko sir. It's beautiful. Kasi ito sir, yung mga rosary na to sir, iba-ibang tao sir nagbigay na to sir sa akin. You know, in the U.S., they do similar things. Like sometimes they have their favorite kind of pocket watch given by their father or something. And sometimes it ends up being the thing that saves them because when a bullet goes through there and it hits that watch, there's been instances, real instances where that happened. Let's say with U.S. Marines or any other Marine from other places too.
it's kind of like that safe or that lucky sock or that lucky like watch, you know, like people have that, and that brings them and serves them a lot of strength to keep going as well. Habang nasa loob ng war zone ng mga karelyebo, pilit nagnanakaw ng tulog ang mga sundalo. Which is much Pero si needed for them. Dicolongon, hindi dinadalaw ng antok hanggat di nakakausap ang asawa at anak. Hello, love you, mama. Tulog na kayo? Wala, busy lang ako. May ginagawa na ako dito. Meron kasi, alam mo naman trabaho ko dito. Si ate. Tulog na si ate kay Mikay? Tulog na? Magaling. Kamusta yung yung school niya kanina? Ay, wala pala siyang school kanina. Hindi ako pala ako nakatawag kasi busy ako kanina. Dahil ako ginagawa. He probably doesn't even remember what day it is right now, right? Kung makapadala ko. Pera man ako pero kaso lang sa ATM. Hindi mo mapadala. Hindi lang, ganyan lang talaga. Babawi lang ako. Wala ako dito. Relax ka lang dyan. Parang hirap maging sundalo. Yung iba, ang mission lang talaga is mapalaya tong Marawi. Oh my goodness. Parang saludo rin dapat sa mga pamilya naghihintay. Kasi ang hirap maging makakilala talaga ng sundalo na alam mong any moment, any day, it could be their last. Pray ka lang lagi. Kasi si ate palagi naman yung araw-araw naman yung nag-pray. Bye-bye. Ingat ka dyan palagi ah. Bye-bye. Oh, dude. Dude, this is horrifying. Look at him. His hand was... Oh my gosh. Inside the nightmare. Ganito ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng syudad. Mga sundalong nagbabagsakan kapag nauunahan ang kalaban. Pero kahit pa sinasalubong ng bala, hindi natinag ang Special Forces na mailigtas ang mga kasamahan nila. Ganyan ang kapatirang hinihintay ni First Lieutenant Alvarez na 4 na araw nang hindi makuha mula sa kuta ng Maute Group. Pero habang tumatagal, lumalala ang problema. Mahabang nasa sektor kami, makapal na yung usok ma'am ng bahay na inoccupy ko. May Just turog stuck na ma'am there dun sa too. ground floor ko. Nasa second floor kami. Hindi namin kayang usok ma'am. Bumaba kami ma'am. Pagbaba namin ma'am, yun naman ma'am yung paulan ng M203 ng kalaban dun ma'am sa amin. RPG kasi naglihab agad ma'am eh. Maradyo na naman ako, sir. Sinusunog na kami sir. Lumapit sila sa akin ma'am. Hawak kayo sa ulo ko kasi gusto ko ma-physically count. Ganun, hawak silang ganyan. So kompleto. Sabi ko, gapangin natin yung bandang terrace. Doon makahinga tayo ng maayos. Nakagapang kami doon ma'am. Kaso may mga nalalaglag pa na baga ma'am doon sa amin ma'am. Doon yun yung time din ma'am na bigla na lang kami na pa-pray ma'am lahat na
na sabi ko na iligtas si ma'am yung ibang bahay. Doon, ibang kasama ko kasi hindi ko pa alam yung situation nila doon, ma'am. Then, hanggang yun, ma'am, nanalangin kami, ma'am, sabay-sabay. Tapos, yun na rin yung time, ma'am, na ano, dude. parang nabura na lang yung mga abo doon sa mata namin kasi lahat, napansin ko, ma'am, lahat talaga. Lumuha talaga doon, ma'am. Ito mo, you are so very vulnerable from fires here, from fires in front, or even from RPG. Mahigpit na binabantayan ni General Eduardo Año, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang kalagayan ng mga tropa niya sa Marawi. Kung pwede nga lang, company commander ako dyan o battalion commander. Mula paggising niya sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, binibilang ni Año ang mga KIA o killed in action at ang mga WIA o wounded in action. Yung number one SOP dyan, body system. You do not move, you do not go without your body. It's really very, very, very hard. Masakit siya sa loob, masakit sa dibdib. At nakikita niyang iba na ang digmaang nararanasan ng armed forces ngayon. Dude, that hurts, yeah. Sabi natin, If you have that one friend and he... unprecedented kasi we have been preparing to crush the Maute group and we have been doing that, as I said. Pero unexpected yung papasukin nila yung Marawi, magra-rampage sila, at mag-hold na lang sila sa Marawi. Sa loob ng 2 taon, 4 na beses nakaharap ng militar ang mga Maute. Ang grupo lumalakas at tumatapang sa bawat pagtotoo sa sundalo. Dumarami rin ang mga recruit at grupong umaanib sa kanila. Hanggang sa Disyembre 2016, sa utos ng Islamic State o ISIS sa Middle East, lumipat na sa butig si Isnilon Hapilon, ang kinikilalang emir ng ISIS sa Pilipinas. In essence, they already have the full backing of the ISIS in Mosul. Kasama na yung pagpadala ng about $1.5 million in support to the Maute ISIS group. Sa dalas ng mga engkwentro, pinag-aralan na pala ng Maute ang kakayanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pagdating ng Mayo, sunod-sunod na intelligence ang natanggap ng AFP tungkol sa napipintong pag-atake ng grupo. Bro. Pero nagpalabas ng walang makitang indicators. Doon, ang failure doon, yung local intelligence network, which is supposedly tutulong yung local government, barangay captains, pati mga clans doon. Appreciation ang kulang doon. We fail to appreciate the enemy's strength and intention. Yeah, that... Sa kabila nito, that can be a bahagya downfall. pa ring nadiskaril ng AFP ang pagkasa ng buong plano ng Maute Group. Nang subukang kunin ng militar si Isnilon Hapilon sa isang raid noong May 23, doon na napilitan ng Maute na ilunsad na lang ang plano nila agad. Their plan, actually, kung makuha na nila yung Marawi, establish nila yan, they will walk going to Iligan. And then they'll kill all Christians on site. Ito ang kinakatakot ng isang malaking grupo ng Kristiyanong nagtatago sa isang basement. Kabilang dito ang pamilya ni Gracia, ang dating teacher ni Omar, at higit 30 office staff members at teachers ng Dansalan College. Ang ginawa namin, yung nakita nyo ang picture is nag-bra na lang, wala nang malisyahan doon. Kaya kung hindi namin gagawin, mamamatay ka mismo sa area na talagang hirap. Mabaho na kasi walang tubig. Ano pong sinasabi nyo kay Brian? Ano naman pag nagtatanong? Ayan ang sabi ko. Sabi niya, It's trauma.
Pag pumasok na ako sa room, kasi nandun ako palagi sa may pintuan, ako ang nagagwardya doon. Tapos pag pumasok na ako, tay, lalabas na tayo. Yan, sabihin niya, lalabas na tayo. Kunti na lang, kunting tiis yan. Lalabas na tayo. May toxic goiter kasi si Brian at wala silang nadalang gamot. Yung hinaplos-haplos ko sa Brian, sabi ko, ako, ano kaya ito? Dadatnan kaya niya, mabuhay pa ito. Kasi payat-payat na niya doon. Pagsapit ng pangalawang linggo ng kanilang pagtatago, paubos na ang kakarampot nilang tubig at pagkain. Kasabay nito ang pagkaupos ng pag-asang marirescue pa sila. 38 kami lahat. Paano makasiya sa amin kung aabot pa kami ng 2 days? Mamatay na kami talaga. Ilang libong taga-Marawi ang naipit sa bakbakan. Pero daan-daan din ang sadyang kinuha ng Mauti Group. Ang ibang guro ng Dansalan College, binihag nina Omar at dinala sa isang moske sa gitna ng war zone. Ang dating kaklasing si Amer ang naatasan na tawagan si Omar Maute para ipakiusap na palayain na ang kanilang mga guro. Tinanong ko siya, bakit mo to ginawa? Kasi sabi ko, maraming nasaktan, maraming nadamay. Sinabi na talaga, kasalanan daw ng mga militar. So, sabi ko, excuse me. See, in the beginning I thought he was a teacher, but he's a former classmate of Omar. Cut you off. Because you know very well that we come from different sides. Whatever you say, hindi ko yan matatanggap. From the ashes. Isang taon mula nang sirain ng gera na sinimulan ng Mauti Group. Ganito pa rin ang butig. Kitang-kita mo pa rin yung pinagdaanan nilang gera. At least ito na. Bumalik na yung school kung kanino siya dapat. Sa mga bata, sa mga teacher. Anong epekto sa mga bata po nun? Siyempre, di ba, yung katapos ng gera, may mga eroplanong dumadating dito. Parang sabi niya, sir, teacher, alis tayo. Dito na naman sila. Kanino ka natatakot? ISIS. Ako, teacher. Bakit ka natatakot sa ISIS? Oh my gosh. Pinuputulan ang mga civilian. Grabe yung para sabihin ng isang napakaliit na bata na gano'n. Natatakot ako kasi namumugot sila ng ulo. Yeah, dude. Hindi yung mga bagay na hindi pa dapat nalalaman ng bata eh. Hindi pa nila dapat nararanasan yun, naisip yun. Masisilip sa butig kung ano ang hamon na naghihintay sa Marawi sakaling mabawi na ito ng militar. Ang paghubog ng bata ang isa sa mga naging puhunan ng Mauti Group. Pero paano matututo ang batang lumayo sa ideolohiyang mali kung pinababayaan din ang mga lugar kung saan sila pwedeng matuto ng tama? Tumiwalag na sa Mauti Group ang child fighter na si Abdul. Pero mahihirapan na siyang bumalik sa dati niyang buhay. Ang alam kasi ng lahat, patay na siya. Kung umuwi siya at makitang buhay kasama ng pamilya niya, baka sila ang mapahamak sa mga Mauti. Yeah. Gusto ko sa kanya lang masabi na miss ko na talaga sila, yung pamilya ko. Yun ang gusto ko mangyari. Paliwanag ko sa kanila kung mangyari. Sabihin ko lang sa kanila. Sa Marawi, 2 linggo nang natrap ang grupo ni Gracia. Wala ng tubig at pagkain, kaya nagdesisyon silang tumakas kaysa mamatay sa gutom sa basement. Pinamalong ko sila kumbong. Ang mga damit ng mga kasamahan namin, may mga shirts pang maiksi, ganun. So, Mga hindi man sexy. pwede, hindi man mga Christian man. Ko, ya Allah, sa Ginoo, ikaw nang bahala sa amin. Tapos, tumakbo ako. Tumakbo din sila lahat. Si Mrs. at saka yung si Brian, sila ang pinaka nahuli.
Tinignan ko sa likod, wala na si Miss at saka si Brian. Yung binalikan ko si Brian at si Mrs., yun na nakaiyak ako talaga kasi si Brian sinabi niya, "Tay, iwanan mo na lang ako." Hindi ko na kaya. Kunak, hindi kita iwanan talaga. Anong gagawin mo? Bubuhatin kita, nak. Kaya mo ako, kaya kita, nak. Parang nadurog ang puso ko talaga. Kahit ilang ISIS talaga, hindi ko matakot dahil lang sa anak ko. Umiyak ako ng umiyak. Tapos, binubuhat ko ng anak ko. Tumakbo kami. Papatawid na kami doon sa may tulay patungong Banggulo, gano'n. May mga estudyante ako doon na nagtawag sa akin, "Ma'am Dando," yun. Parang doon ako na, Bro, this is making me thank you, so Lord, like... kasi nandito na kami. Oh. Oh. Kasi ano pa? Ano pa si nanay, nagkapahinga ba? Anak mo ba yan, kuya? Doon na si mother, oh. Jet, pabantaya, wag yung pagalaw. Sa ikalimang araw naman ng pagkakaipit ni na First Lieutenant Alvarez, nakarating na ang Maute Group sa bubong ng pinagtataguan nila. Wala na silang bala. Paubos na rin ang pag-asa. Parang hindi tayo makukuha. Kung nasa mayroon lang ako isang na-text doon, ma'am, na isang kasamahan ko rin, ma'am. Bok, alam mo naman na yung locations ko. Dapat alam mo kung saan ako kukunin. Sabi ko sa kanila. That's so sad, bro. Pero biglang nabuhayan si Alvarez nang muling may tumawag. Susubok na naman ang tropang kunin sila. Labas kayo sa lubungan. Sa lubungan tayo. Bawat takbo namin, ma'am. Kung magkamali ka ng left, doon. Kung kamali ka ng kanan, baka tatama sa'yo, ma'am. Ganun. Doon, ma'am, nakita kami ng ranger, ma'am. Nakita rin namin sila, ma'am. High moral kami, ma'am. Oh. Ang problema, pagtalikod ni Alvarez, kulang ng 4 ang tao niya. Hindi nagdalawang isip ang tropa. Bumalik sa bakbakan para kunin ang mga sundalong nawawala. Ngayon, hindi na lang malakas na putukan ang maririnig, kundi pati ang mga pangalan ng mga naiwan, isinisigaw ng lahat ng sundalong nakapaligid. Waoy, 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 sinisigaw lahat ang friendly forces, waoy, habang nagpapaputok, waoy, waoy. Sir, naririnig ko na, sir, dyan pala kayo. So, yun, nakita ko, ma'am, sila. Buhay, ma'am, walang tama. Nung nabuo kami, ma'am, nung sinakay kami, ma'am, sa yun, ma'am, parang grabe talaga, ma'am, yung ma'am, nag-aakapan, ma'am. So, mag-a-attempt mamaya yung city government na magkaroon ng flag racing. Dahil medyo malapit tayo sa war zone, mga 2 kilometers lang, talagang delikado yung pagpunta nila dito. Pero yun yung gusto nilang itawid. Sina Mayor, kahit sa simpleng paraan, gustong ibalik ang dati. Kaya't sa bawat pagkakataon na pwedeng mag-flag racing ceremony, ginagawa niya ito. Ang gusto ng Maute, magdala ng takot. Pero di raw sila papayag. Nung araw ng kalayaan, sa kabila ng peligro, bumagsak ang mga luha sa pagtaas sa City Hall ng bandila ng Pilipinas. Now, our city has been ripped apart, lives were lost and our homes toppled, all due to senseless and ill-motivated causes. But they cannot never destroy our faith and our faith. And this faith, based on true essence of Islam. Magtatatlong buwan na ang gyera sa Marawi. Bilyong piso ang tinatayang halaga para muling itayo ang syudad. Umiiral pa rin ang martial law sa buong Mindanao. At wala pa ring makapagsabi kung kailan matatapos ang bangungot na ito. Halos burahin na ng gera ang lahat sa Marawi. But it's done now, right? May 200,000 residente na nawalan ng bahay at hanap buhay. Higit 100 sundalo na at halos 50 sibilyan ang namamatay. Rest in peace, man.
Sa panig ng mga terorista, higit 500 na ang nasasawi. Look how many caskets too. Ang daming dahilang sumuko. Ang daming dahilang magalit. Pero higit na mas maraming dahilan para tumayo at tumulong nang masigurong hindi na ito mauulit. Babawi ang Marawi kung hindi tayo pasisiin. Beautiful. And what's crazy too, this was a beautiful documentary. What's crazy is now, like, it's done, it's completely over, but I'm pretty sure that it's not completely repaired, right, Marawi, yet, with the amount of damage that was done, but this was beautiful. A roller coaster of emotions, of fear. I was just like so zoned in a lot of the time too. It was just horrifying, man. What a crazy thing. But this was a good documentary. Thank you guys for linking it over. I love you guys. Let me know your thoughts below. And yeah, till next time. Peace. How good you been living? Wait, how good you been living? I've been living too good for you. I've been living too. Did what I did and I do it again. Every move that I make, I ain't feeling repent. Nobody believes to believe it's a friend, and you question your moves like you really won't end.